Good morning, ka-coffee! Pilipinas, magandang araw po sa inyo. At sa mga Pilipino abroad, magandang araw po sa inyo. O, balik tayo dito kay Chavit Singson. Ako po, si Chavit Singson ay kinasuhan na ng plunder. Wala pa rin kadala-dala. Hala, sige pa rin. Bakbak pa rin ng bakbak kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang masaklap ngayon ha, parang silang plaka na ito no? Paulit-ulit na rin ito Pinagre-resign niya si PBBM. Kapal na mukha no? Hoy! Sorry sa term. Hoy, tanda! Walang pinagkatanda no? Pinagre-resign niya si PBBM. Hoy, Chavit Singson, kung magre-resign si PBBM, sino na lang ang lalaban sa korupsyon? Sino papalit? Si Sara Duterte. Kaalyado mo si Sara Duterte, hindi ka maiimbestigahan. So goodbye na lang sa mga korupsyon na naganap. Hindi na magkakaroon ng investigasyon dahil chuchughiin na yung mga investigasyon na yan. Bakit gustong-gusto niya na mag-resign si PBBM? Para hindi na siya makukulong. Wala nang chance na makukulong siya. Diba? Takot makulong. Ganun ba yun? Natatakot makulong. At ang isang paraan lang para matigil yung investigasyon na yan, palitan nila yung leader ng Pilipinas. Tsugiin nila si PBBM sa pwesto. Tapos yung investigasyon na yan sa flood control, madadawit na sila Unti-unti na silang nabubulgar. Yung sinasabi pa ni Lacson na lalawak ng lalawak, yung investigasyon niyan, baka madawit na. Directly itong mga Duterte na nakinabang dito sa mga flood control projects. Kaya excited itong mga to, resign ka na Marcos! Para matigil na yung investigasyon na yan. Sabi niya kung may delikadesa siya, kung may delikadesa siya, dapat mag-resign siya. Agree ba kayo dyan? Mga DDS lang mag-agree dyan. Parang sinasabi niya in front of Marcos' face, kung may delikadesa ka, mag-resign ka. Parang gano'n lang sinasabi niya, no? Dahil it's his command responsibility. Lahat ng gulong ito nanggaling sa mga tao niya. Wow! Wow! Command responsibility. Lalim na. At lahat ng gulong ito nangyari nanggaling sa mga tao niya. Wait. Ano yung binulgar ni PBBM ng mga ghost flood control projects? Kailan yan? Again? Kailan yan? Panahon ni Digong yan. Karamihan yan. Yung sistema na-establish panahon ni Digong. Kung papaano magkakaroon na sila ng proseso na hindi sila mahalata until recently na nahahalata yung kanilang mga modus, kasalanan ni PBBM yan? At i-insist sa Chavit Singson command responsibility? Bakit? Si PBBM ba ang presidente nung si Digong ang nakaupo? Si Digong ang dapat managot niyan kung i-insist mo yung command responsibility. Sinong nakaupong presidente? Na mayagpag yung sistema na yan sa mga flood control projects na yan, I mean the system yung kalakaran, paano yung workflow ba? Paano gagana yung workflow na mukhang hindi mahahalata? Panahon ni Digong mo yan. Panahon ni PBBM na bulgar. Hindi na mayagpag yung sistema na yan. Tapos, i-insist si Chavit Singson, since it is a command responsibility, under that principle, he should resign. The president should resign. Kasi siya ang may pananagutan yan, kasi may command responsibility. At kasalanan niya ng mga tao niya. 2016, 17, 18, 19, 2022, even yung 2023. Ang budget, inaprubahan niya ng 2022. Who's the president during that time? Duterte. Technically, ang 2023, wala yan. Sa totoo lang. Wala ka pang masyado magagawa niyan kasi tinutuloy pa yung mga projects ng 2022. Tapos i-insist ni Chavit Singson, command responsibility yan. Kasalanan ni Marcos yan. At dapat siya mag-resign dyan. Nanggaling sa kanya yung mga tao, kasalanan niya yan, yung mga tao. Nagpapatawa itong si Chavit. Ibig sabihin sa Ilocos, lahat ng corruption dyan, kasalanan niya. Kasi command responsibility, Ilocos Sur. Siya naging governor. Sir, sagutin mo yung issue dyan sa Narvacan. Yung lote, base sa valuation, 49 million lang.
binili ng municipality mo, kung saan ikaw ay mayor, allegedly 149. Actually, hindi allegedly yan eh. Nasa dokumento na pinakita nila sa ombudsman eh. 149 million pesos yung budget. Ginastos ng Municipality of Narvacan para sa lote na binili nila na supposedly based doon sa valuation, 49 million lang yung value. Chiching 100 million. Nasa headline ng News 5, no? It's his command responsibility. Nananawagan si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay President Marcos na magbitiw sa pwesto sa gitna ng investigasyon sa korupsyon sa bansa. Wow! Tingin ninyo, kakagat si PBBM dyan sa panawagan ni Chavit Singson na mag-resign? No, never. Parang ipinaubayan na lang sa tigre, ipinaubayan na lang sa kawalan ang gobyernong ito kung aalis si PBBM. Parang hinayaan niya na lang, mayaman naman ako, sige alis na ako, punta na ako Amerika, hayaan ko kayo, punta na ako ng Europe. Ganun, ang gusto ninyo mangyari kay PBBM, iwanan yung taong bayan. Iwanan ang Pilipinas na unti-unti na nga ito nabubulgar eh. Kaya hindi tayo umaasenso ng tuloy-tuloy dahil maraming magnanakaw sa gobyerno. Ngayon na nabubulgar yung mga magnanakaw na yan, challenging the status quo, sinisira yung sistema ninyo, binubuwag yung mali ninyong sistema, galit na galit kayo doon sa taong bumubuwag. Kasi affected kayo. Kayong mayayaman na kurap, affected kayo. Nagulantang kayo. So ayaw niyong itigil yan dahil gusto niyong bulagin pa rin yung taong bayan para ang alam pa rin ng taong bayan, walang gulo, walang order, no? Kasi pinapalabas nila masama itong gobyerno na to dahil maraming gulo. Maganda na yan. Para sa akin maganda na yan na magulo. Maganda na yan na maingay ang politika. Kesa nananahimik ang politika, walang pinag-uusapan, pero deep inside, nananahimik lang, ninanakaw ang kaban ng bayan. Nangyari ng panahon ni Digong. Abalang-abala tayo lahat sa tukhang. Abalang-abala tayo sa war on drugs. Hindi natin alam. Yung pera ng DPWH, wala na, sinisimot na. Dahil hindi na iimbestigahan yung mga flood control projects na yan. Mga scams na yan. Even si Digong, alam niya na may corruption dyan. Anong ginawa ni Digong? Sabi niya mag-audit siya. Nasaan yung audit? Walang ginawang investigasyon. Tanging si Presidente lang ang naglakas ng loob na imbestigahan yan. Harapin niya mga congressman na yan. Harapin niya mga senador na yan. Mga contractors na yan. Tapos gusto niyo mag-resign yung tao na yan, the very person who initiated all these investigations against these corrupt politicians, these corrupt contractors. You want this person resigned? Wow! Big words! Kapal ni Chavit dito. The only way for delikadesa, mag-resign si President Marcos dahil wala nang kinabukasan ang mga kabataan. Kinikilabutan ako sa terms, no? So parang si PBBM ang numanakaw sa kinabukasan ng kabataan. Ganun linyahan niya, no? Tuloy-tuloy to. Takipan sa Adni Singson sa programang The Long Take ng One News. Takipan? Wow, cover up! Sino pinagtatakpan ni PBBM? Si Romualdez. Kung alam ng presidente na tatamaan si Romualdez na yan, sana hindi na. Kung piprotektahan niya sa Romualdez, hindi niya na in-announce yan kasi tatamaan yung pinsan niya. Paano naging takipan dyan? Hindi ba pinatawag si Romualdez sa ICI? Kung pinagtatakpan ni PBBM si Romualdez, easily, pwede nang tawagan sila Justice Reyes. Oy, wag niyo na ipatawag yung pinsan ko, ha? Ganun ang ibig sabihin ng takipan. So parang pinapalabas si Chavit Singson ngayon, parang pinagtatakpan ni PBBM itong mga tao na to. Kaya gusto nyo mangyari? Dahil takipan na, tumigil na. Huwag nang mag-imbestiga. Hayaan na lang yan. Wala na mangyayari sa Pilipinas yan. Pinabayaan na lang tayo. Diba? Oy, Chavit Singson, harapin mo yung kaso mong plunder. Tulungan mo yung mga kababayan mo dyan sa Ilocos Sur. Napakayaman mo, sir. Kumusta yung buhay ng mga taga-Narvacan? Maginhawa ba? Lahat, ha? Kahit hindi naman lahat, kasi imposible yan. Generally, kumusta ang poverty incidence? Na zero ba? Kahit 1% sana o 5% below. Kumusta? Yan ang sikasuhin niya. That's the purpose.
Mayor ka dyan, syempre kahit yung may lungsod mo man lang, yung bayan mo man lang, maganda-ganda yung estado. Di ba ganun yun? Isa pa, hindi ka ba nakinabang sa mga sistemang ito for the longest time? Nakinabang ka din naman dyan. Kaya kayo mama ng todo eh. Si Manny Pacquiao mismo nagsalita eh. Kaya kayo nag-away ni Manny Pacquiao. Alam nyo kung ano pinagawa yan? Yung tax sa tabako. Si Manny Pacquiao, hindi siya ganoon kagaling magsalita, mag-English, no? Pero mas may malasakit pa sa tao yan. Bakit sila nag-away? May hiling si Chavez Singson. Kay Manny Pacquiao, nung senador pa siya, hindi pinagbigyan ni Pacquiao. Patungkol dyan sa tax sa mga tabako. Kasi mas kampi si Manny Pacquiao sa mga kababayan natin. Kung mayaman ka na, di ba? Para saan pa yan? Tumulong ka na lang sa tao. Kung hindi ka makakatulong, manahimik na lang. Ginagawa na ng presidente, lahat pinapaganda na binulgar itong mga korupsyon na yan, matigil na yan, tumulong ka na lang. Kung hindi, ka naman nawagan na mag-resign ng presidente. Nakakatawa lang yan. Tignan mo, anong indication na hindi ka gusto ng tao? Sa rally, nagpunta ka ng rally, di ba? Anong ginawa sa'yo ng rally? Binu. Binu, pinaapalis siya dyan. Yung rally na yan kontra korupsyon. See? Ayaw ng tao sa'yo. Sana may mga ganyang realization. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na episode. Bye-bye.